Magandang araw po sa inyong lahat, ako si Maria. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na marahil ay hahipuin ang puso ng marami, lalo na ng mga nakaranas na ng maraming pagsubok sa buhay. Ako po ay 68 taong gulang na, isang medical researcher. Akala ko ang pinakamalaking hamon sa aking karera ay ang paghahanap ng mga lunas, hindi pala ang pakikipaglaban sa pagtataksil. At ang higit na masakit, ito pa ay nagmula mismo sa aking nakababatang kapatid. Ang pagkabigla sa silid ospital na iyon ay nananatili pa rin sa aking isipan, habang ang aking ina ay sumisigaw ng mga salitang iyon sa akin. Si Teresa, ang aking nakababatang kapatid, ay nangangailangan ng bone marrow transplant, at ako lamang ang tugma, Teresa. Si Teresa mismo, ang siyang sadyang sumira sa aking proyekto, sa pananaliksik at nagwasak sa aking reputasyon, 6 na buwan na ang nakalilipas. Magagawa niyo bang isakripisyo ang inyong sarili para sa taong sumira sa lahat ng inyong pinaghirapan? Bago ko sabihin sa inyo kung paano ko ibinunyag ang katotohanan na nagpabago sa lahat, hayaan niyo munang malaman kung saan kayo nanonood at huwag kalimutang mag-subscribe kung nais niyong makarinig ng higit pang mga kwento na tulad nito. Nakaraan, kabataan sa bayanihan. Lumaki ako sa isang maliit at simpleng bahay sa labas ng Maynila, kung saan ang mga puno ng niyog ay laging luntian at ang huni ng mga ibon ay naririnig bawat umaga. Sa paningin mula sa labas, ang aming pamilya ay mukhang perpekto na may bakod na kawayan na inaalagaan ng mabuti at isang maliit na hardin na laging puno ng makukulay na bulaklak. Ngunit sa loob ng mga dingding na iyon, ako ay nabuhay sa lilim ng aking kapatid na si Teresa. Si Teresa ay 3 taong mas matanda sa akin, mayroon siyang makintab na itim na buhok at maitim na mga mata tulad ng sa aming mga magulang. Mayroon siyang ngiti na tulad ng sa aking ina at ang kumpiyansang tindig ng aking ama. Samantalang ako, mayroon akong kulot na kastanyas na buhok, mga berdeng mata, at isang tahimik na kilos na nagpapatingkad sa akin na parang hindi tugmang piraso ng puzzle sa mga larawan ng aming pamilya. Ang pagkakaiba ay hindi lamang sa itsura. Bawat tagumpay, bawat karangalan ko ay tila nababawasan sa paghahambing kay Teresa. Sa aking ika-8 kaarawan, nagkaroon kami ng simpleng selebrasyon na may lutong bahay na cake. Isang buwan pagkatapos, ang ika-11 kaarawan ni Teresa ay nagkaroon ng propesyonal na handaan na may kasamang salamangkero at mga personalized na bag ng regalo para sa bawat bisita. Ipinaliwanag ng aking mga magulang na si Teresa ay mas mahilig makisalamuha at nangangailangan ng mga karanasang iyon para sa kanyang pag-unlad. Noong nakuha ko ang Outstanding Student Award sa Grade 4, ang aking report card ay mabilis na binigyan ng pansin na may tango at magaling, bago ito itinabi sa isang drawer. Noong nagawa ni Teresa na itaas ang kanyang average grade mula C patungong B sa parehong taon, dinala siya ng aming mga magulang sa isang espesyal na hapunan at binilhan ng bagong bisikleta bilang gantimpala para sa kanyang kahangahangang pagpapabuti. Ang mga Pasko ay sumusunod sa parehong pattern. Si Teresa ay magbubukas ng sandamakmak na regalo, habang ako ay tumatanggap ng mga praktikal na bagay tulad ng damit at libro. Isang partikular na Pasko noong ako ay 10 taong gulang, binuksan ko ang isang second-hand na mikroskopyo habang si Teresa ay nakatanggap ng bagong computer. Nang nagpahayag ako ng pagkadismaya, hinila ako ng aking ina at bumulong, "Huwag kang maging hindi mapagpasalamat. Pareho lang ang gastos namin para sa inyong dalawa, mas mura lang ang mga gamit mo." Mabilis na natutunan ni Teresa na gamitin ang pribilehiyong ito para sa kanyang kalamangan. Pinagkadalubhasaan niya ang sining ng pagbibintang sa akin sa tuwing may mali sa aming tahanan. Isang basag na florera, nawawalang mga cookie, mantsa sa karpet, lahat ay naging kasalanan ko kahit na wala ako malapit sa pinangyarihan ng krimen. At ang aking mga magulang ay laging naniniwala sa kanya ng walang tanong. Ang insidente sa damit ay nananatiling pinakamasakit sa aking alaala. Noong ako ay 8, binilhan ni nanay si Teresa ng isang magandang bagong damit para sa kasal ng isang pinsan. Ang gabi bago ang okasyon, pinutol ni Teresa ang maliliit na butas sa mga tahi dahil nagpasya siyang gusto niyang isuot ang ibang damit.
Kinabukasan, umiiyak niyang ipinakita sa aming mga magulang ang damit na nasira at sinabi niyang nakita niya akong naglalaro ng gunting malapit sa kanyang aparador noong nakaraang araw. Sa kabila ng aking mga pagtanggi habang umiiyak, ako ay pinatawan ng parusang 2 linggong pagkakakulong sa bahay. Walang dami ng pagmamakaawa ang makapagpapaniwala sa aking mga magulang na ako ay walang kasalanan. Si Teresa ay nanood na may nakakalokong ngiti habang ako ay pinapunta sa aking kwarto sa kahihiyan. Nang gabing iyon, narinig ko siyang tumatawa kasama ang aking ina sa ibaba habang sila ay pumipili ng mas magandang kapalit na damit. Ang mga karanasang ito ay humubog sa akin. Natutunan kong maging lubos na malaya, hanapin ang pagpapatibay sa pamamagitan ng mga tagumpay sa akademiko sa halip na pag-apruba ng magulang. Isinubsob ko ang aking sarili sa agham, mga libro at mga dokumentaryo tungkol sa kalikasan habang si Teresa ay hinahabol ang katanyagan at katayuan sa lipunan. Pag-unlad at bagong yugto. Sa pagdating ko sa kolehiyo, kami ay nabuhay sa magkaibang universo sa loob ng iisang tahanan. Ang tanging tao na tila nakakakita sa kung sino ako ay ang aking lola, ang ina ng aking ina. Sa mga pagbisita sa tag-araw sa bahay niya sa probinsya, nakahanap ako ng panandaliang pahinga mula sa walang tigil na paghahambing. Pinagtrato niya sina Teresa at ako ng pantay at minsan nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin na may malalim na pag-iisip. "Mayroon kang sariling liwanag, Maria," sabi niya sa akin minsan habang kami ay gumagawa ng cookies. "Ikaw ay iba sa iba pang miyembro ng pamilya, ngunit espesyal pa rin. Minsan ang mga bagay ay hindi kung ano ang kanilang nakikita sa ibabaw. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin noon, ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili sa akin. Isang palaisipan na mensahe na mauunawaan ko lamang sa mga susunod na taon. Ang unang senyales na mayroong talagang kakaiba tungkol sa aking lugar sa pamilya ay dumating noong ako ay 14 taong gulang. Habang gumagawa ng school project tungkol sa family heritage, naghanap ako sa aming mga photo album ng mga larawan noong baby pa ako. Nakakita ako ng marami kay Teresa bilang isang sanggol na nakabalot sa mga kumot ng ospital, hawak ng mga magulang na nakangiti. Ngunit nang hanapin ko ang mga larawan ko noong bagong panganak, walang makita. Ang pinakaunang mga larawan ko ay nagpapakita ng isang sanggol na tila mga sigm na buong buwan na, nakaupo na at naglalaro. Nang tanungin ko ang aking ina tungkol sa hindi pagkakaparehong ito, ang kanyang reaksyon ay hindi inaasahang depensibo. "Mas abala kami noong dumating ka," sabi niya, hinablot ang album mula sa aking mga kamay. "Hindi kami nagkaroon ng maraming oras para kumuha ng litrato. Itigil mo ang paghahanap ng problema kung saan wala." Nang ipilit ko pa, nagtatanong kung bakit walang mga larawan sa ospital tulad ni Teresa, ang mukha ng aking ina ay namula sa galit. "Ikaw ang pinaka-hindi mapagpasalamat na anak. Alam mo ba kung gaano karaming mga bata ang nais magkaroon ng kung anong mayroon ka? Isang bubong sa iyong ulo, pagkain sa mesa, mga magulang na nagbibigay para sa iyo. At ang tanging magagawa mo ay magreklamo tungkol sa mga larawan ng sanggol. Ang pamilyang ito ay nagbigay sa iyo ng lahat, Maria. Lahat." Ang kanyang pagputok ay tila hindi katimbang sa aking simpleng tanong. Ngunit natutunan kong huminto sa pagtatanong. Mayroong hindi tumutugma. Ngunit ako ay masyadong bata, masyadong umaasa para ituloy ang katotohanan. Sa halip, ibinuhos ko ang aking enerhiya sa pagpaplano ng aking pagtakas, binibilang ang mga araw hanggang sa makapag-aral ako sa kolehiyo at bumuo ng isang buhay kung saan hindi ko palaging mararamdaman na ako ay isang pagdaragdag lamang. Ang araw na dumating ang aking acceptance letter mula sa Johns Hopkins School of Medicine ay ang araw na nagsimula ang aking tunay na buhay. Hindi lamang ako natanggap, ngunit ako ay ginawaran ng isang buong academic scholarship na sumasakop sa tuition, tirahan at pagkain. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ko ang liham ng 3 beses upang matiyak na hindi ito isang pagkakamali.
Ito ang aking tiket sa kalayaan, sa isang hinaharap kung saan ang aking mga nagawa ay tatayo sa sarili nitong merito. Nagmadali akong ibahagi ang balita sa aking mga magulang, hangal na umaasa na ang nagawa kong ito ay sa wakas ay makakakuha ng kanilang sigasig. Ang aking ina ay nasa kusina naghahanda ng hapunan habang ang aking ama ay nanonood ng balita sa gabi. Natanggap ako sa Johns Hopkins, inanunsyo ko, itinaas ang liham. Full scholarship. Saglit na tumingin ang aking ama. Nasa Baltimore iyan, hindi ba? Medyo malayo. Sumimangot ang aking ina. Medical school, magiging napakahirap niyan, Maria. Sigurado ka bang kaya mo ang ganong uri ng pressure? Bago ako makasagot, bumukas ang pinto sa harap at pumasok si Teresa. Ibinabagsak ang mga shopping bag sa sahig. Ma, pa, mayroon akong magandang balita. Sabi ng fashion design teacher ko, may tunay akong talento. Sa tingin niya dapat akong mag-apply sa Parsons School of Design sa New York. Bigla na lang, nawala ang sandali ko. Ang aking mga magulang ay gumugol ng natitirang bahagi ng gabi sa pagtalakay sa potensyal na career sa fashion ni Teresa, paghahanap ng impormasyon tungkol sa Parsons online, at pagdiriwang na may ice cream. Ang aking acceptance letter ay naiwang nakalimutan sa counter ng kusina, kalaunan ay ginamit bilang coaster para sa kape ng aking ama. Noong taglagas na yon, lumipat ako sa Baltimore at ibinuhos ko ang aking sarili sa pag-aaral ng may matinding determinasyon. Ang medical school ay kasing hirap ng sinasabi ng lahat. Nakakagulat ang dami ng impormasyong kailangan naming kabisaduhin. Gumugol ako ng walang bilang na gabi sa library, pinapatakbo ng kape at ambisyon, sinasaulo ang mga istrukturang anatomikal, biochemical pathway, at mga pamantayan sa diagnostic. Habang ang ibang mga estudyante ay nagrereklamo tungkol sa dami ng trabaho, ako ay umunlad dito. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, ang aking pagsisikap ay kinilala at ginantimpalaan batay sa sarili nitong merito. Walang paghahambing, walang paboritismo, tanging ang objetibong sukat ng aking kaalaman at kasanayan. Noong 2nd taon ko, nakilala ko si Dr. Eleanor Hayes, isang napakagaling na hematologist na naging mentor ko at ang pinakamalapit sa isang supportive na magulang na naranasan ko. Naiwan ako pagkatapos ng kanyang lecture tungkol sa mga bihirang sakit sa dugo upang magtanong, at ang isang tanong ay humantong sa isa pa hanggang sa napagtanto naming dalawa na kami ay nag-uusap ng higit sa 2 oras. Mayroon kang natural na intuisyon sa pananaliksik, Maria, sabi niya sa akin. Ang paraan ng iyong pagkokonekta ng mga tila hindi magkakaugnay na piraso ng impormasyon ay bihira kahit na sa gitna ng mga bihasang mananaliksik. Sa ilalim ng gabay ni Dr. Hayes, natuklasan ko ang aking hilig sa pagsasaliksik ng mga bihirang sakit sa dugo. Mayroong isang bagay na lubos na kasiya siya sa pagsisiyasat ng mga sakit sa antas ng molekular, paghahanap ng mga pattern at solusyon na napalampas ng iba. Tinapos ko ang pag-aaral na nangunguna sa klase at nailathala ang aking unang research paper bago magtapos, isang case study tungkol sa isang bihirang uri ng anemia na nakakuha ng pagkilala sa maraming medical journals. Pagkatapos makumpleto ang aking residency, natanggap ako sa isang prestihiyosong fellowship program sa Johnson Institute for Hematological Research sa Boston. Nagatubili ako sandali sa ideya ng pagbabalik sa parehong lungsod ng aking pamilya, ngunit ang pagkakataon ay masyadong maganda para palampasin. Ang institute ay nangunguna sa stem cell research at magkakaroon ako ng access sa mga mapagkukunan at teknolohiya na kakaunti lamang ang maibibigay ng ibang mga pasilidad. Ang aking pananaliksik ay nakatuon sa pagbuo ng mga bagong therapy para sa treatment-resistant leukemia gamit ang modified stem cells. Ang trabaho ay groundbreaking na may potensyal na makapagligtas ng libu-libong buhay. Pinamunuan ko ang isang maliit na pangkat ng mga dedikadong mananaliksik na nagsisikap na mapabuti ang aming pamamaraan. Ang aking pinakamalapit na kasamahan ay si Martin Chen, isang napakagaling na geneticist na may tuyong pakiramdam ng katatawanan, na naging pinakamahusay kong kaibigan at confidant. Hindi tulad ng karamihan na nakakakita sa akin bilang mahiyain at mahirap basahin. Nakita ni Martin ang aking protektibong shell upang makita ang masigasig na mananaliksik
sa ilalim nito. Alam mo, Maria, sabi niya isang gabi habang sinusuri namin ang data matapos umuwi ang lahat, ikaw ang pinakadedikadong tao na nakilala ko. Ngunit minsan, iniisip ko kung ano ang sinusubukan mong patunayan at para kanino. Ang kanyang obserbasyon ay tumama sa puso ko ng higit pa kaysa sa gusto kong aminin. Sa kabila ng aking propesyonal na tagumpay, isang bahagi ko pa rin ang batang babae na desperadong naghahanap ng pagpapatibay. Ang pagkakaiba ay ngayon ay kumikita ako nito sa pamamagitan ng tunay na tagumpay sa halip na pagmamakaawa nito mula sa mga magulang na walang pakialam. Sa aking 3 taon sa institute, ang aming pananaliksik ay nagpakita ng kahangahangang pangako. Nakabuo kami ng isang bagong paraan ng pagbabago ng mga stem cell upang matarget ang mga partikular na selula ng cancer habang iniiwan ang malusog na tissue na hindi nagagalaw. Tinawag ako ni Dr. Winters, ang direktor ng aming departamento, sa kanyang opisina isang Biyernes ng hapon. Maria, ang mga resulta mula sa iyong pinakabagong mga pagsubok ay kahanga-hanga, sabi niya. Inililipat ang isang folder sa kanyang mesa. Ang board ay isinasaalang-alang ang pagtatatag ng isang bagong research division na partikular na nakatuon sa personalized cellular therapies na may taunang budget na 2 milyong PHP. Gusto nilang ikaw ang mamuno nito. Tiningnan ko siya sandali, hindi makapagsalita. Ito ang lahat ng aking pinaghirapan, isang pagkakataon upang mapalawak ang aking pananaliksik at potensyal na makabuo ng mga paggamot na maaaring baguhin ang pamantayan ng pangangalaga para sa mga kanser sa dugo. Ang opisyal na anunsyo ay hindi pa gagawin sa susunod na buwan, patuloy ni Dr. Winters. Ngunit gusto kong malaman mo na ito ay halos sigurado. Nakuha mo na iyan, Maria. Habang naglalakad ako pabalik sa aking lab, nakaramdam ako ng gaan na hindi ko pa naranasan dati. Hindi lamang ito propesyonal na tagumpay, ito ay pagpapatunay. Nakahanap ako ng aking lugar sa mundo, isang komunidad na nagpapahalaga sa aking mga kontribusyon at kumikilala sa aking halaga. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong tunay akong nakikita. Hindi ko alam na ang sandaling ito ay kumakatawan sa rurok bago ang isang mapanirang pagbagsak at na ang arkitekto ng aking pagbagsak ay hindi iba kundi ang kapatid na hindi ko nakausap sa loob ng 5 taon. Ang pagtataksil ni Teresa. Ang umaga ng Lunes na si Teresa ay pumasok sa aking laboratorio ay nagsimula tulad ng dati. Sinusuri ko ang datos mula sa aming pinakabagong pagsubok. Lubos na nalulubog sa mga kapakipakinabang na resulta na nakikita namin sa mga pasyente na may agresibong lymphoma. Ang tunog ng mga takong na tumatama sa sahig ay halos hindi ko napansin hanggang sa humuntok si Martin. Maria, may tao dito para makipagkita sa'yo. Tumingala ako upang makita si Teresa na nakatayo sa pintuan, mukhang kagagaling lang sa isang fashion magazine cover. Ang kanyang blonde na buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang makeup ay walang kamali-mali, at ang kanyang designer outfit ay malamang na mas mahal pa kaysa sa buwan ng upa ko. Sa sandaling iyon, hindi ko nakilala ang aking sariling kapatid. Sorpresa, sabi niya, malapad ang pagkakalat ng kanyang mga braso. Narito ang iyong malaking kapatid para dumalaw. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli kaming mag-usap sa paglilibing ng aming lola. Nagpalitan kami ng mga tensyonadong pagbati bago kami naghiwalay. Ngayon, narito siya, lumulusob sa isang espasyong inilaan ko para sa sarili ko, malayo sa kanyang anino. Teresa, sabi ko, paglalapag ng aking mga papel. Hindi ito inaasahan. Paano mo ako nahanap? Tumawa siya. Ang parehong musikal na tawa na palaging nagpapatamis sa aming mga magulang. Sinabi ni nanay sa akin na nagtatrabaho ka sa isang malaking research place. Naisip kong sorpresahin ka. Pwede ba tayong mag-lunch? Marami tayong pag-uusapan. Tiningnan ko si Martin na bahagyang tumango, hinihikayat akong pumunta. Nag-aatubili, sumang-ayon ako, kinuha ang aking Amerikana at sinundan si Teresa patungo sa isang upscale na restaurant malapit doon.
Sa isang detalyadong pagkain, iginiit niyang siya ang mag-order. Ibinahagi ni Teresa ang kanyang buhay simula nang huli kaming magkita. Ang kanyang karera sa pagmumodelo sa New York ay nawala pagkatapos ng ilang magagandang taon. Napakadiskriminasyon sa edad ng industriya, reklamo niya. Kapag umabot ka sa edad na 28, nagsisimula silang maghanap ng mas batang mukha. Nagpakasal siya sa isang mayamang financial analyst, ngunit nagdiborsyo sila pagkatapos ng 18 buwan nang matuklasan niyang may relasyon ito sa kanyang katulong. Karaniwan, di ba? Napaka-klishe. Nag-ikot siya ng mga mata ng dramatiko. Pagkatapos ay lumapit siya, ang kanyang ekspresyon ay biglang naging seryoso. Makinig ka, Maria. Alam kong hindi palaging maganda ang ating pagtingin sa isa't isa noong bata pa tayo. Hindi ako ang pinakamagandang ate, pero marami na akong pinag-isipan at gusto kong magkaroon tayo ng tunay na relasyon. Mga adulto na tayo ngayon. Makakayanan natin ang lahat ng mga bagay sa pagkabata, hindi ba? Ang tila sinserong kanyang sinabi ay nakagulat sa akin. Isang bahagi ko, ang bahaging laging nagnanais ng koneksyon sa pamilya, ay gustong maniwala sa kanya. Ang ibang bahagi, ang bahaging naaalala ang mga taon ng manipulasyon at paboritismo, ay nanatiling may pagdududa. Ngunit nang banggitin niya na ang aking ina ay nagtatanong tungkol sa akin, ang pagkasala ay nagtulak sa akin na sumang-ayon sa paminsan-minsang mga hapunan ng magkapatid. Sa mga sumunod na linggo, si Teresa ay pumasok sa aking buhay na may nakakagulat na pagtitiyaga. Dadalaw siya sa aking lab na may dalang kape, igigiit na isama ako sa tanghalian, at tatawag ng madalas upang makipagkwentuhan. Sa mga interaksyong ito, ang kanyang mga tanong ay lalong nakatuon sa aking trabaho. Kaya, ano ba talaga ang iyong sinasaliksik ulit? Siya ay magtatanong. Ipaliwanag mo sa akin na parang ako ay 5 taong gulang. Sa simula, pinananatili ko ang aking mga paliwanag na hindi malinaw at pinasimple. Ngunit si Teresa ay naging nakakagulat na mahusay sa pagkuha ng mga detalye. Siya ay tila tunay na interesado, nagtatanong ng mga matalinong tanong na nagpapaisip sa akin na siya ay tunay na sumusubok na unawain ang aking mundo. Ang stem cell therapy na ito ay kahanga-hanga, sabi niya habang kumakain sa isang hapunan. Paano mo binabago ang mga selula eksakto? Ano ang iyong lihim na sangkap? Sa pagbabalik tanaw, dapat kong nakilala ang mga pulang bandila. Ang kanyang tala-arawan kung saan siya nagtatala kapag iniisip niyang hindi ako nakatingin. Ang paraan niya ng pagkuha ng mga larawan ng mga journal article na nakabukas sa aking mesa. Ang kanyang biglaang interes sa pakikipagtagpo sa aking mga kasamahan. Ngunit ako ay nabulag sa pagiging bago ng pagkakaroon ni Teresa na tila interesado sa aking buhay at mga nagawa. Ang unang konkretong babala ay nagmula kay Martin. Dumaan siya sa aking opisina isang gabi, isinara ang pinto sa likuran niya. Maria, nakita ko ang iyong kapatid na umiinom ng kape kasama si Richard Wells kahapon. Nanlamig ang aking dugo. Si Dr. Richard Wells ang aming pinakadirektang kakumpetensya, namumuno sa isang katulad na programa ng pananaliksik sa Massachusetts General Hospital. Ang aming mga laboratorio ay nag-uunahan upang makabuo ng mga epektibong therapy gamit ang bahagyang magkaibang mga pamamaraan. Sigurado ka bang siya iyon? Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Tumango si Martin ng may pagkabahala. Sigurado, mukha silang masyadong palakaibigan. Maaaring ito ay walang kasalanan, ngunit hindi ito walang kasalanan. 2 araw pagkaraan, pumasok ako sa lab upang makita ang aking research assistant, si Priya, na nagpapaniko. Isang backup drive na naglalaman ng aming pinakabagong data ng pananaliksik ang nawawala, kasama ang aming proprietary cell modification protocol, ang lihim na sangkap na gumawa ng aming therapy na natatangi. Naghanap kami kung saan-saan, ngunit nawala ito ng walang bakas. Agad kong pinaghihinalaan si Wells, ngunit walang katibayan ng kanyang pakikipag-ugnayan hanggang sa sumunod na linggo, nang siya ay naglathala ng isang papel na nag-aanunsyo ng isang tagumpay sa paggamot sa leukemia gamit ang isang pamamaraan ng pagbabago ng stem cell na halos kapareho ng binuo ng aking koponan. Nagsagawa ang institute ng isang internal investigation.
Ang security footage ay walang nagpakita ng hindi autorisadong tauhan na pumapasok sa aming lugar ng laboratorio. Ang focus ng hinala ay lumipat sa loob sa isang tao na may lehitimong access. Dahil ako ang may pinakamaraming mawawala mula sa pagnanakaw ng data, hindi ako seryosong isinasaalang-alang na suspek. Ngunit ang investigasyon ay lumikha ng isang kapaligiran ng pagdududa na sumira sa aming dating collaborative na kapaligiran. Pagkatapos ay dumating ang bomba. Ang security footage mula sa pangunahing pasukan ng gusali ay nagpakita kay Teresa na pumasok isang gabi gamit ang aking access card na iniulat kong nawala at napalitan noong nakaraang linggo. Siya ay na-record na lumabas 2 oras mamaya na may malaking bag na mukhang mas mabigat kaysa noong siya ay dumating. Nang harapin ang ebidensyang ito, si Dr. Winters ay tumingin sa akin na may pinaghalong pakikiramay at pagkadismaya. Maria, ibinigay mo ba sa iyong kapatid ang access sa laboratorio? Talagang hindi, sabi ko. Siguradong kinuha niya ang aking card nang hindi ko alam. Nag-aalala ang board tungkol sa iyong paghuhusga sa bagay na ito, sabi niya ng mabigat. Ang posisyon na pinag-usapan namin tungkol sa pamumuno ng bagong research division, isinasaalang-alang nila ulit. Naramdaman ko ang pagguho ng sahig sa ilalim ko. Lahat ng aking pinaghirapan ay nawawala dahil sa pagtataksil ni Teresa. Nang gabing iyon, pumunta ako sa hotel niya, humihingi ng paliwanag. Nang buksan niya ang pinto, ang inosenteng pagganap ay agad na nawala. Ang kanyang ngiti ay naging malamig, kalkulado na parang isang maskara na tinanggal. Ano ang inaasahan mo, Maria? Sabi niya. Natatayo na lang ako at manonood sa iyo na maging kwento ng tagumpay ng pamilya. Ang napakagaling na doktor na nagliligtas ng buhay habang ang mahirap na si Teresa ay hindi man lang mapanatili ang isang modeling job o isang asawa. Binenta mo ang pananaliksik ko kay Wells, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Ang mga protokol na iyon ay maaaring makapagligtas ng mga buhay. Nagkibit-balikat siya, hindi nag-aalala. Makakapagligtas pa rin sila, ngayon lang dala ang pangalan ni Wells sa halip na sa iyo. Sa pamamagitan ng paraan, nagbayad siya ng malaki para dito. Bakit? Tanong ko. Bakit mo ito ginawa sa akin? Ang kanyang ekspresyon ay tumigas. Dahil ikaw ang laging dapat na maging perpekto, di ba? Ang matalino, ang espesyal. Maaaring pinaboran ako ng nanay at tatay gamit ang mga regalo at atensyon. Ngunit nire-respeto ka nila, ipinagmamalaki ka nila sa paraang hindi nila kailanman ipinagmalaki ako. Sino ang nagmamalasakit sa mga fashion show ni Teresa kung si Maria ay nagpapagaling ng cancer? Ang kanyang boses ay tumaas sa isang mapanuksong falseto. Tiningnan ko siya, sa wakas ay nakikita ang lalim ng kanyang sama ng loob. Hindi ko kailanman nakuha ang gusto mo, Teresa. Mayroon kang lahat. Ang pagmamahal, ang suporta, ang atensyon. Ang tanging mayroon ako ay ang aking trabaho. At ngayon, wala ka na niyan. Ngumiti siya, isang malamig na siyahang ngiti na makikita ko sa aking mga bangungot sa loob ng maraming buwan. Sino ang paborito ngayon? Umalis ako sa kanyang hotel room na pakiramdam ko ay nabutasan ako. Sa loob ng ilang linggo, ang kahihinatnan ay kumpleto na. Bagaman hindi ako natanggal, inalis ako sa pamumuno ng aking research project at inilagay sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa. Ang aking reputasyon sa scientific community ay nadungisan ng mga bulong-bulungan tungkol sa nepotismo at mga paglabag sa seguridad. Ang posisyon na namumuno sa bagong division ay napunta sa isang kasamahan mula sa ibang departamento. Ang aking maingat na nabuong mundo, ang pagkakakilanlan na nabuo ko para sa aking sarili bilang isang respetadong mananaliksik ay gumuho sa paligid ko. At ang pinakamasama ay walang sino man sa aking pamilya ang naniniwala na si Teresa ang may kasalanan. Nang tawagan ko ang aking mga magulang upang ipaliwanag ang nangyari, binaliwala nila ang aking mga akusasyon bilang inggit at iminungkahi na maghanap ako ng therapy para sa aking paranoia. Muli, si Teresa ay pinaniwalaan ng walang tanong habang ako ay itinuring na troublemaker.
Tila ang ilang mga pattern ay hindi kailanman nagbabago. Ang mga buwan pagkatapos ng pagtataksil ni Teresa ay ang pinakamadilim sa aking buhay. Lumakad ako sa aking mga araw na parang multo, dumadaan sa mga kilos sa trabaho, kung saan ako ngayon ay pinangangasiwaan na parang intern na hindi mapagkakatiwalaan sa halip na ang mananaliksik na nakamit ko noon. Ang aking mga kasamahan ay umiiwas sa tinginan sa mga pasilyo, hindi komportable sa iskandalo na kumapit sa akin na parang anino. Ang depression ay lumubog sa akin na parang mabigat na kumot. Tumigil ako sa pagsagot sa mga tawag kahit na mula kay Martin na ang hindi natitinag na suporta ay parang higit pa sa nararapat sa akin. Sinuri ko ang lahat tungkol sa aking sarili, nag-iisip kung mayroong ilang pangunahing depekto sa akin na nagpaparamdam sa akin na hindi karapat-dapat sa katapatan kahit na mula sa aking sariling kapatid. Si Martin ang sa wakas ay nakalusot sa aking pag-iisa, nagpakita sa aking apartment isang Sabado ng umaga na may dalang kape at isang ultimatum. May dalawa kang pagpipilian, sabi niya, inilalagay ang kape sa aking malagkit na mesa. Maaari mong ipagpatuloy ang party na ito ng awa, na sa totoo lang ay hindi bagay sa iyo, o maaari kang lumaban, hindi para sa trabaho mo, hindi kahit para sa iyong reputasyon, kundi para sa kapayapaan ng iyong sariling isip. Paano? Tanong ko, ang boses ko ay garalgal dahil sa hindi paggamit. Walang naniniwala sa akin, hindi ang board, hindi ang aking mga magulang. Lahat ay iniisip na ako ay walang kakayahan o paranoid. Kung gayon, patunayan mo silang mali, sabi niya ng simple. Isa kang researcher, Maria, kaya mag-research ka. Mayroong hindi tugma sa buong sitwasyong ito sa iyong pamilya. Nabanggit mo na ito dati. Maliliit na bagay na hindi kailanman tumugma. Siguro ang oras na para tingnan ng mas malalim. Ang kanyang mga salita ay tumama sa puso ko. Sa buong buhay ko, naramdaman kong parang outsider ako sa aking sariling pamilya. At hindi lang dahil sa paboritismo. May mga pisikal na pagkakaiba, mga nawawalang larawan ng sanggol. Mga misteryosong sinabi ng aking lola. Paano kung may higit pa sa kwento na alam ko? Nagsimula ang aking investigasyon sa isang pagbisita sa aking lola sa nursing home sa Silver Pines. Ang advanced na Alzheimer's ay nagalis sa kanya ng karamihan sa mga kamakailang alaala. Ngunit minsan, ang nakaraan ay lumalabas na may nakakagulat na kalinawan. Nakita ko siya sa common room na nakatingin sa labas ng bintana patungo sa hardin sa ibayo. Lola, si Maria ito, sabi ko, hawak ang kanyang manipis na kamay. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay malabo, ngunit pagkatapos ay biglang nakatuon. Maria, ang batang babae na may berdeng mata. Hinawakan niya ang aking kulot na buhok. Hindi tulad ng iba, hindi ba? Hindi, Lola, hindi ako. Naaalala mo ba noong ako ay ipinanganak? Sumimangot siya, ang pagkalito ay nagpapalabo sa kanyang mga tampok. Ipinanganak? Hindi ipinanganak. Dumating pagkatapos, malungkot na malungkot ang nanay mo pagkatapos ng pangalawa. Sabi ng doktor, wala na, pero gusto niya pa ng isa. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Pangalawa? Ibig mong sabihin pagkatapos ni Teresa? Ang batang lalaki? Ang maliit na batang lalaki na namatay. Higpitan niya ang hawak sa aking kamay. 3 araw gulang, hindi maayos ang baga. Hindi ito matanggap ng nanay mo. Tapos dumating ka, iba, pero anak pa rin nila, sabi nila. Mahal ka namin ng pareho, sabi nila. Bago pa ako makapagtanong pa, nawala ang kanyang kalinawan at nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang sariling kabataan. Ang pag-uusap na inaasahan ko nawala sa gitna ng kanyang lumalalang isip. Ngunit binigyan niya ako ng sapat, isang sinulid na mahuhugot. Ang susunod na linggo, nagmaneho ako papunta sa bahay ng aking mga magulang habang sila ay dumalo sa isang charity function. Gamit ang ekstrang susi na hindi nila alam na mayroon pa ako. Ang silid-imbakan sa basement ay naglalaman ng mga dekada ng mga talaan ng pamilya na inayos na may katangi-tanging pagiging maayos ng aking ina. Mga birth certificate, insurance policy, medical record, lahat ay maayos na naka-label at naka-file. Madali kong nakita ang birth certificate ni Teresa.
Ang orihinal na may pangalan ng aking mga magulang na malinaw na nakalista bilang biological parents. Ang aking file ay naglalaman lamang ng isang certified copy ng isang birth certificate na inisyu noong ako ay isang taong gulang, hindi ang orihinal na dokumento. Hindi karaniwan, ngunit hindi ito tiyak na ebidensya ng anuman. Pagkatapos ay nakita ko ang mga medical record. Ang obstetric history ng aking ina ay nagpakita ng 3 pagbubuntis. Teresa, isang anak na lalaki na nagngangalang Michael, na namatay pagkatapos ng kapanganakan dahil sa respiratory distress syndrome at pagkatapos ay wala na. Walang record ng pagbubuntis kasama ko. Sa ilalim ng isang kahon na may markang insurance. Nakita ko ang isang lumang sobre mula sa Eastern States Adoption Services na naglalaman ng mga liham tungkol sa isang home study na nakumpleto noong ang aking mga magulang ay nasa proseso ng pag-aampon ng isang bata. Ang mga liham ay may petsa 1 taon bago ako ipanganak. Nanginginig ang aking mga kamay habang maingat kong ibinabalik ang lahat sa lugar nito. Hindi pa ako handa na harapin ang aking mga magulang. Hindi pa nga may mas maraming impormasyon. Sa aking paglabas sa kapitbahayan, bigla akong huminto sa bahay ni Mrs. Patterson, isang matandang kapitbahay na nakatira sa tabi ng aming pamilya mula pa bago ako ipanganak. Palagi siyang mabait sa akin, palihim na nagbibigay sa akin ng mga cookie kapag hindi nakatingin si Teresa. Si Mrs. Patterson ay sinalubong ako ng may tunay na init, nagsasabi kung gaano ako kalaki at iginigiit na manatili ako para sa tiya. Habang kami ay nakaupo sa kanyang malagkit na sala, maingat kong ibinaling ang usapan sa nakaraan. Gumagawa ako ng family history project, paliwanag ko. Isang kalahating katotohanan sa pinakamahusay. Sinusubukan kong punan ang ilang mga puwang tungkol noong bata pa ako. Oh, isang napakagandang ideya, sabi niya, nagbuhos ng tsaa sa mga pinong tasa. Dapat ay napakasaya ng iyong mga magulang. Talaga, hindi sila ang uri ng sentimental. Ako ay umaasa na maaaring maalala mo ang ilang mga bagay dahil ikaw ang aming kapitbahay sa napakatagal na panahon. Halimbawa, naaalala mo ba noong umuwi ako mula sa ospital bilang isang sanggol? Isang anino ang dumaan sa kanyang mukha at ibinaba niya ang kanyang tasa ng tsaa na may kaunting kalansing. Maria, mahal ko. Sa tingin ko, hindi ako dapat magpasaya sa'yo. Sa tingin ko, alam mo na, ngunit kailangan mong marinig ito mula sa iba. Malalim siyang bumuntong hininga. Ang kanyang mabait na mga mata ay malungkot. Halos 6 na buwan kang gulang noong dumating ka. Isang napakagandang sanggol na may mga kahangahangang berdeng mata. Ang iyong mga magulang ay nawasak pagkatapos mawala si Michael. Sabi ng mga doktor sa iyong ina na hindi na siya maaaring magkaroon ng ibang anak pagkatapos ng mahirap na panganganak na iyon. Nagsisimula pa lang silang maghanap tungkol sa pag-aampon nang sila ay itugma sa iyo. Mabilis ang lahat ayon sa pagkaalala ko. Alam ba ng lahat na ako ay ampon? Sa simula, oo. Ngunit habang ikaw ay lumalaki, ang iyong mga magulang ay tila hindi na ito binabanggit. Nang ikaw ay nasa paaralan, sa tingin ko hindi na nila ito pinag-uusapan. Palagi kong iniisip na kakaiba na hindi nila sinabi sa'yo, ngunit hindi ko lugar na sabihin. At si Teresa, alam ba niya? Si Mrs. Patterson ay nag-atubili. Hindi ko pinaniniwalaan, siya ay 4 na taong gulang lamang nang dumating ka. Ang mga bata sa edad na iyon ay hindi palaging nauunawaan o naaalala ang mga bagay ng malinaw. Nagpasalamat ako kay Mrs. Patterson sa kanyang katapatan at umalis na may kakaibang pakiramdam ng parehong pagtataksil at ginhawa. Ang mga piraso ng puzzle ng aking pagkabata ay sa wakas ay nagsasama-sama na nagpapaliwanag sa banayad, ngunit patuloy na pakiramdam ng pagiging iba, hiwalay, mas mababa. Ngunit kailangan ko ng hindi mapagkakatiwala ang katibayan, isang bagay na hindi maaaring ipaliwanag o tanggihan. Nagpasya akong gumawa ng DNA test, nag-order ng kit online na maghahambing sa aking genetic makeup sa mga naitatag na family group. Simple ang proseso. Isang saliva sample na ipapadala sa lab.
Mga resulta na magagamit sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo. Ang mga linggo ng paghihintay ay parehong nagpapahirap at nagpapalinaw. Gumagawa ako ng mga kilos sa trabaho, lumalahok sa mga obligadong hapunan ng pamilya kung saan ang tensyon ay maaaring putulin ng kutsilyo, at naghihintay para sa kumpirmasyon ng agham ng aking nalaman na sa puso. Nang sa wakas ay dumating ang email na may mga resulta ko, hindi ako nagulat. Walang genetic connection sa pagitan ko at ng pamilya na nagpalaki sa akin. Talagang hindi ako biological na related sa alinman sa kanila. Ang katotohanan na pinaghihinalaan ko sa loob ng ilang buwan ay ngayon ay nakumpirma sa malamig at matigas na data. Ang hindi ko inaasahan ay kung paano ito makakaapekto sa akin sa emosyonal na paraan. Sa halip na makaramdam ng mas pagiging alienated, nakaramdam ako ng isang kakaibang kalayaan. Ang misteryo na pumupukaw sa akin sa buong buhay ko ay may lohikal na paliwanag. Ang dahilan kung bakit hindi ako kailanman tunay na nagkasya ay hindi dahil ako ay fundamentally unlovable o defective, kundi dahil ako ay nagmula sa ibang lahi. Ang tanong ngayon ay kung ano ang gagawin sa impormasyong ito. Hindi ko pa napagpasyahan kung kailan nagbago ang tadhana sa anyo ng isang desperadong tawag mula sa aking ina. Ang tawag ay dumating noong Martes ng gabi habang sinusuri ko ang mga journal article sa aking mesa sa kusina. Pinoproseso pa rin ang mga resulta ng DNA test na natanggap ko ilang araw lamang ang nakalipas. Ang pangalan ng aking ina na kumikislap sa screen ng aking telepono ay sapat na hindi karaniwan upang magbigay sa akin ng pause. Hindi pa kami nakakapagsalita mula noong aming pagtatalo tungkol sa papel ni Teresa sa pagbagsak ng aking propesyonal na buhay. "Hello?" Sagot ko ng may pag-iingat. "Maria." Ang boses ng aking ina ay tila kakaiba, mahigpit sa damdamin. "Kailangan mong pumunta sa Massachusetts General Hospital kaagad. Si Teresa, siya ay napakasakit." Ang unang naisip ko ay ito ay isang komplikadong manipulasyon, isa pang scheme ni Teresa. Ano ang nangyari sa kanya? Siya ay may acute myeloid leukemia. Ang irony ay hindi nawala sa akin. Ang mismong sakit na aking sinasaliksik ang mga paggamot para dito ay ngayon ay tumama sa aking kapatid. Agresibo ito, Maria. Sabi ng mga doktor, kailangan niya ng bone marrow transplant sa lalong madaling panahon. Naramdaman ko ang isang komplikadong bugso ng mga damdamin. Pagkabigla, isang nakakahiyang kislap ng katuwaan na mabilis na napalitan ng pagkasala. At sa ilalim ng lahat, tunay na pag-aalala. Sa kabila ng lahat, hindi ko nais na magdusa si Teresa. "Pupunta ako doon sa isang oras," sabi ko, na inaabot na ang aking Amerikana. Ang oncology floor sa Mass General ay pamilyar sa sakit mula sa aking mga taon ng pananaliksik. Ang amoy ng antiseptic, ang mahinahong mga boses, ang ilalim na agos ng takot, lahat ng ito ay ang backdrop para sa aking trabaho. Ngunit ang pagdanas sa mga ito bilang isang miyembro ng pamilya sa halip na isang doktor ay nagbigay sa kanila ng isang bagong nakakabagabag na dimensyon. Ang aking mga magulang ay nasa waiting area. Ang aking ama ay naglalakad habang ang aking ina ay nakaupo ng mahigpit sa isang plastic chair. Pareho silang mukhang mas matanda kaysa sa aking natatandaan na huhumaling sa pag-aalala. Ang aking ina ay tumayo nang makita ako, ang kaginhawaan ay makikita sa kanyang ekspresyon. "Salamat sa pagpunta," sabi niya, na parang nagulat na ako ay darating para sa krisis medikal ng aking sariling kapatid. Ang doktor ay darating agad upang ipaliwanag ang lahat. Si Dr. Patel ay isang maliit na babae na may mabait na mga mata at ang direktang paraan na tipikal ng mga oncologist na natutunan na ang kalinawan ay isang kabutihan kapag nagbibigay ng masamang balita. Inakay niya kami sa isang maliit na silid konsultasyon at ipinaliwanag ng detalyado ang kondisyon ni Teresa. Ang leukemia ay mabilis na umuusad. Nagsimula na kami ng chemotherapy, ngunit isinasaalang-alang ang mga particular na genetic markers ng kanyang cancer. Ang bone marrow transplant ay ang kanyang pinakamahusay na pagkakataon para sa pangmatagalang kaligtasan. Tumingin siya sa bawat isa sa amin.
Kailangan naming subukan ang mga miyembro ng pamilya para sa compatibility. Ang mga kapatid ay madalas na nagbibigay ng pinakamahusay na tugma. Ang aking mga magulang ay agad na sumang-ayon na sumailalim sa pagsusuri. Bagaman si Dr. Patel ay mahinahong nagpaliwanag na ang mga magulang ay bihirang perpektong tugma. Ang pinakamahusay na pag-asa ay karaniwang isang kapatid, sabi niya, lumilingon sa akin na may pag-asa sa kanyang mga mata. Tumango ako, hindi nagtitiwala sa aking sarili na makapagsalita. Ang irony ng sitwasyon ay halos masyadong marami para tanggapin. Gumugol ako ng mga taon sa pagsasaliksik ng mga paggamot para sa mga cancer sa dugo lamang upang ang aking kapatid ay ma-diagnose na may isa. At ngayon ako, ang kapatid na ang karera ay sinira niya, ay maaaring ang kanyang tanging pag-asa para mabuhay. Ang silid ospital ni Teresa ay madilim. Ang mga blinds ay nakatiklop laban sa sikat ng araw sa hapon. Siya ay mukhang kahangahangang naiiba mula sa polished, confident na babae na naglakad sa aking lab maraming buwan na ang nakalilipas. Ang kanyang dating makintab na buhok ay nagsimula ng kumapal dahil sa chemotherapy. Ang kanyang balat ay maputla at siya ay nawalan ng timbang na hindi niya kayang mawala. Ang makita siyang ganito, ang nagpababa sa akin, ay mas nakakagulat kaysa sa inaasahan ko. Nagbukas ang kanyang mga mata habang papalapit ako sa kama. Maria, bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina. Dumating ka? Siyempre, dumating ako. Sagot ko nang hindi nag-iisip. Naupo sa upuan sa tabi ng kanyang kama. Ano pa ang masasabi ko? Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay, sabi niya, nahihirapang umupo ng bahagya. Tungkol sa iyong pananaliksik, kinuha ko ito. Ibinigay ko ito kay Wells. Naiinggit ako at gusto kitang saktan. Luha ang bumaha sa kanyang mga mata. At ngayon ay mayroon ako ng eksaktong sakit na sinusubukan mong gamutin. Karma, tama? Hindi ko alam kung paano tutugon sa kanyang pag-amin. Isang bahagi ko ang nagpapasalamat sa kanyang katapatan, habang ang ibang bahagi ay nagtatanong kung ito ay isa lamang manipulasyon, isang pag-amin sa kamatayan na idinisenyo upang makuha ang aking pakikiramay at higit sa lahat ang aking bone marrow. Pag-uusapan natin yan mamaya, sabi ko sa wakas. Kailangan mong mag-focus sa paggaling ngayon. Ang proseso ng pagsusuri ay mabilis, isang simpleng blood draw upang matukoy ang compatibility. Habang naghihintay kami sa mga resulta, nagsimulang tumindi ang pressure. Ang aking mga magulang ay nanirahan sa ospital. Ang aking ina ay halos hindi umaalis sa tabi ni Teresa. Ang malalaking pamilya ay nagsimulang dumating. Mga tita, tito, mga pinsan, lahat ay nagkakaisa kay Teresa na may pagkain, bulaklak at suportang emosyonal. Ilan sa kanila ay hinarang ako sa cafeteria ng ospital isang gabi. Magdodonate ka kung tugma ka, hindi ba? Tanong ng aking tita Patricia. Na para bang may tanong pa. Si Teresa ay palaging humahanga sa iyo. Hindi, ang tahasang pagsulat muli ng ating kasaysayan ay nakakagulat, ngunit ako ay tumango lamang at tumakas patungo sa relatibong privacy ng hardin ng ospital. Ayan, natagpuan ako ni Martin, na dumating sa sandaling nag-text ako sa kanya tungkol sa sitwasyon. Alam mo ang mga resulta ng DNA test, sabi niya ng mahina, umupo sa tabi ko sa isang bangko ng bato. Hindi kayo biologically related, ang tsansa na maging tugma ka ay pareho ng anumang random na tao sa kalye. Alam ko, sabi ko. Ngunit paano kung ako ay tugma? Ano ang mangyayari? Pagkatapos ay mayroon kang isang pagpipilian na gagawin, sagot niya. At dapat ito ang iyong pagpipilian, Maria, hindi pinapatakbo ng pagkakasala o obligasyon. Kinabukasan, tinawag ni Dr. Patel ang aking mga magulang at ako sa silid konsultasyon muli. Hindi tugma ang aking ama at ina tulad ng inaasahan. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Maria, ang iyong mga resulta ay nagpapahiwatig na ikaw ay isang potensyal na tugma. Hindi perpekto, ngunit sapat na malapit upang maniwala kami na ang transplant ay maaaring maging matagumpay. Ang aking ina ay humagulgol sa luha ng ginhawa habang ang aking ama ay naglagay ng mabigat na kamay sa aking balikat. Salamat sa Diyos, sabi niya. Kailan natin maaaring i-schedule ang procedure?
Maghintay. Si Dr. Patel ay nagtaas ng kamay. Ang pagbibigay ng bone marrow ay isang seryosong procedure. Kailangan ni Maria na maunawaan kung ano ang kasangkot at gumawa ng sarili niyang desisyon. Lumingon siya sa akin. Kailangan nating kunin ang mga stem cell mula sa iyong bone marrow, malamang mula sa iyong pelvic bone. Nangangailangan ito ng anesthesia at may ilang mga panganib, bagaman ang mga ito ay medyo maliit. Ang paggaling ay tumatagal ng mga 2 linggo na may kaunting sakit at discomfort. Ngunit gagawin niya iyan, syempre. Ininterview ng aking ina. Ito ang kanyang kapatid. Naramdaman ko ang biglaang napakalaking pangangailangan para sa espasyo. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Sabi ko, biglaang tumayo. Magbibigay ako ng aking desisyon bukas. Sinundan ako ng aking ina sa pasilyo. Ang kanyang ekspresyon ay hindi kapani-paniwala. Ano pa ang dapat pag-isipan? Ito ang buhay ni Teresa na pinag-uusapan natin. Naiintindihan ko yan, sabi ko. Pinapanatili ang aking boses na pantay. Ngunit kailangan kong isaalang-alang ito ng maingat. Pag-isipan ng ano? Na baka masyado kang abala para iligtas ang buhay ng iyong kapatid? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng pamilyang ito para sa iyo? Ang kanyang boses ay tumaas ng matalim. Halos tumawa ako sa kawalan ng saysay ng pahayag na iyon. Ano ba talaga ang ginawa ng pamilyang ito para sa akin, inay? Maliban sa pagsisinungaling sa akin buong buhay ko, siya ay umurong na parang sinampal ko siya. Ano ang pinag-uusapan mo? Alam kong ako ay ampon, sabi ko. Ang mga salita ay kakaiba sa aking bibig kahit na alam ko na ang katotohanan sa loob ng ilang linggo. Alam kong hindi ako biological na related sa alinman sa inyo. Siya ay namutla ng malinaw. Sino ang nagsabi niyan sa iyo? Walang sinuman ang kailangang magsabi sa akin. Natuklasan ko ito at kinumpirma ito sa pamamagitan ng DNA test. Kailanman ba ay hindi ninyo sinabi sa akin ang katotohanan? Mabilis siyang nakabawi. Ang kanyang pagkabigla ay naging marangal na galit. Hindi iyon nagbabago ng anumang bagay. Pinalaki ka namin. Nagbigay kami ng suporta sa iyo. Binigyan ka namin ng lahat. Binigyan ba? Tanong ko ng mahina. O palagi ninyong pinaburan si Teresa habang tinatrato ako na parang outsider? Kailanman ba ay hindi ninyo naisip kung bakit ako nagbuhos ng aking sarili sa akademiko at lumipat sa buong bansa para sa kolehiyo? Bakit bihirang umuwi ako para sa mga holiday? Bakit ko binuo ang aking buong buhay at pagkakakilanlan sa paligid ng mga nagawa na walang kinalaman sa pamilyang ito? Hindi iyan patas, giit ng aking ama. Hindi ninyo ginawa, sabi ko. Ang mga salita ay nagpapalabas ng dekada ng pinigilan na sakit. Nakukuha ni Teresa ang pagmamahal, ang atensyon, ang benepisyo ng pagdududa. Nakukuha ko ang kondisyonal na pag-apruba kapag nakamit ko ang isang bagay na hindi ninyo maaaring baliwalain at ang kritisismo o kawalang interes sa natitirang bahagi ng panahon. Nakakainis ito, sabi ng aking ina. Hindi tayo nandito upang muling balikan ang iyong mga hinaing sa pagkabata. Nandito tayo dahil si Teresa ay nangangailangan ng bone marrow transplant at ikaw ang tanging tugma. Iyan ang bottom line. Utang mo sa iyong kapatid ang iyong bone marrow, patuloy niya. Ang kanyang boses ay tumataas sa isang sigaw na nakakuha ng mga nag-aalalang tingin mula sa isang dumaraang nurse. Ito ay pamilya. Ang silid ay muling naging tahimik. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa akin. Kinuha ko ang aking bag at inilabas ang folder na naglalaman ng aking mga resulta ng DNA test. Sa totoo lang, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Hindi siya ang aking kapatid. Ibinigay ko ang folder sa aking ama na ang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang binubuksan niya ito. Si Teresa ay sumilip mula sa kanyang wheelchair, sinusubukang tingnan ang mga dokumento. Ano ang sinasabi nito? Sinasabi nito na si Maria ay walang genetic relationship sa ating pamilya, sagot ng aking ama. Ang kanyang boses ay parang hungkag. 0% shared DNA sa alinman sa atin. At hindi mo ito sinabi sa akin? Si Teresa ay lumingon sa aming mga magulang. Ang kanyang ekspresyon ay hindi kapanipaniwala. Lahat ng mga taong ito,
Hinayaan niyo akong maniwala na siya ang aking biological sister. Nais namin pareho kayong makaramdam na parang totoong magkapatid, iginiit ng aking ina. Ang biology ay hindi mahalaga. Ang pamilya ay higit pa sa DNA. Kung ang pamilya ay higit pa sa DNA, sabi ko, bakit palagi ninyo kaming pinapakitunguhan ng iba? Bakit si Teresa palaging ang paborito, palaging pinaniniwalaan, palaging sentro habang ako ay isang pagdaragdag lamang? Hindi iyan totoo, simula ng aking ama. Ngunit ang protesta ay tila mahina kahit sa kanyang sariling tainga. Totoo iyan, iginiit ko. Nang sinadyang sirain ni Teresa ang aking research project at sirain ang aking karera, tumanggi kayong maniwala sa akin. Nagmungkahi kayo na kailangan ko ng therapy para sa paranoia, kahit na pagkatapos niyang umamin sa akin na ginawa niya ito. Ginawa niya ano? Si Uncle Robert ay mukhang nagulat. Ang particular na family drama na ito ay hindi pa nakarating sa grapevine ng extended family. Si Teresa ay nagkaroon ng kahinahunan na magmukhang nahihiya. Nakuha ko ang pananaliksik niya. Aminin niya ng mahina. Naiinggit ako. Si Maria ay sa wakas ay nakakakuha ng pagkilala, nagiging matagumpay. Hindi ko ito matanggap. Ang mukha ng aking ina ay namula sa galit at pagkahiya. Iyan ay sa pagitan ninyong dalawa. Wala itong kinalaman sa medical situation na ito. May kinalaman ito sa lahat kontra ko. Hinihingi ninyo sa akin na sumailalim sa isang masakit, invasive na pamamaraan para sa isang tao na sinadyang sinubukan na sirain ang lahat ng aking pinaghirapan. Isang tao na hindi nagpakita sa akin ng pinakamaliit na katapatan o kabaitan. At ginagamit ninyo ang pamilya bilang pagbibigay katwiran kapag ginugol ninyo ang aking buong buhay sa pagtrato sa akin bilang mas mababa sa pamilya. Si Teresa ay umiiyak na ngayon. Tahimik na luha ang dumadaloy sa kanyang maputlang pisngi. Hindi ko alam na ampun ka, sabi niya. Hindi nila sinabi sa akin. Magkakaroon ba ng pagkakaiba? Tanong ko sa kanya ng direkta. Mas naging mabuti ba ang pakikitungo mo sa akin kung alam mong hindi ako ang iyong biological sister? Tumingin siya palayo, hindi kayang makatagpo ng aking mga mata, na sapat na ang sagot. Sa tingin ko oras na para sa ilang katapatan sa pamilyang ito, sabi ko, habang kinukuha ang aking bag. Hindi ako tumatanggi na tulungan si Teresa. Nakipag-ugnayan na ako sa National Bone Marrow Registry at nag-alok na bayaran ang pagpapalawak ng paghahanap. Mayroong libu-libong potensyal na donor doon at isa sa kanila ay maaaring mas mahusay pa kaysa sa akin. Ngunit paano kung wala ng oras? Iginiit ng aking ina. Paano kung masyadong matagal ang paghahanap? Kung gayon ay isa sa alang-alang ko ulit, sabi ko. Ngunit una, nais kong tuklasin ang lahat ng iba pang mga option. Mga option na hindi nagsasangkot sa akin na magsakripisyo para sa isang pamilya na hindi kailanman nagsakripisyo para sa akin. Paano ka magiging malamig? In-interview ng aking tita Patricia. Ang buhay ni Teresa ang pinag-uusapan natin. Oo, iyon nga, sabi ko. Ang parehong Teresa na walang pakialam sa aking buhay, sa aking karera, sa aking hinaharap noong ninakaw niya ang aking pananaliksik. Ang parehong Teresa na paborito at protektado ng pamilyang ito sa kapinsalaan ko sa loob ng 32 taon. Lumingon ako upang umalis, pagkatapos ay huminto, tumingin pabalik sa tablo ng mga nakagulat at galit na mukha. Makikipag-ugnayan ako tungkol sa paghahanap sa registry, ngunit sa ngayon kailangan ko ng distansya mula sa inyong lahat. Habang naglalakad ako palabas ng silid-hintayan na iyon, nakaramdam ako ng isang kakaibang halo ng kalungkutan at kalayaan. Ang pamilya na pinilit kong pasayahin, pinilit na mapabilang, ay hindi kailanman tunay na naging akin. Ang pagbubunyag ay parehong masakit at nagpapalaya. Sa unang pagkakataon, gumagawa ako ng isang pagpipilian batay lamang sa kung ano ang tama para sa akin, hindi sa pag-apruba na ginugol ko ang isang buhay sa paghabol. Bagong buhay at paghilom. 6 na buwan ang maaaring magbago ng lahat. Ang mga panahon ay lumipas ng 2 beson simula ng konfrontasyong iyon sa silid-hintayan ng ospital. Ang tag-init ay lumilipas patungo sa taglagas. Pagkatapos ang taglamig ay hindi na nais na magbigay daan sa tagsibol.
Habang ako ay nakaupo sa isang maliit na cafe sa Portland, Oregon, nanonood ng mga patak ng ulan na gumuhit ng mga pattern sa bintana, naisip ko kung gaano lubusang nagbago ang aking buhay sa maikling panahon na iyon. Pagkatapos lumakad palayo sa aking pamilya, isinubsob ko ang aking sarili sa dalawang magkaibang paghahanap, pagtulong kay Teresa na makahanap ng isang bone marrow donor sa pamamagitan ng pambansang registry at paghahanap sa aking sariling biological roots. Ang unang gawain ay napatunayang nakakagulat na prangka. Sa pamamagitan ng pinansyal na mapagkukunan na aking ibinigay, pinalawak ng registry ang kanilang paghahanap at natukoy ang 3 potensyal na donor sa loob ng ilang linggo. Ang isa sa kanila, isang college student mula sa Minnesota, ay napatunayang isang mahusay na tugma, mas mahusay kaysa sa akin. Ang pangalawang paghahanap ay nagdala sa akin dito sa maulang sulok na ito ng Pacific Northwest, naghihintay na makilala ang babaeng nagluwal sa akin 32 taon na ang nakalilipas. Ang pangalan niya ay Catherine Collins. Pagkatapos kumuha ng isang espesyalista sa adoption reunions, natagpuan ko siya sa loob ng ilang buwan. Ang aming unang kontak ay sa pamamagitan ng email. Pagkatapos ay isang tentative phone call kung saan pareho kaming nahirapan na makahanap ng sapat na mga salita para sa sandaling iyon. Ngayon, pagkatapos ng mga linggo ng korespondensya, sumang-ayon kaming magkita ng personal. Ang kampana sa itaas ng pintuan ng cafe ay tumunog at agad kong alam na siya iyon. Ang kulot na auburn na buhok ngayon ay may guhit ng pilak. Ang mga berdeng mata ay napakatulad ng sa akin. Ang nag-aatubiling ngiti habang tinitingnan niya ang silid at natagpuan ako sa sulok. Ang makita ang aking biological mother sa unang pagkakataon ay parang pagtingin sa isang preview ng aking sariling hinaharap. Parehong pamilyar at kakaiba. "Maria," sabi niya, lumalapit sa aking mesa. Bigla akong tumayo. Hindi sigurado sa protocol para sa hindi pa nagagawang sandaling ito. Dapat ba tayong magkamayan yumakap? Simpleng tango sa pagkilala sa ating pinagsasaluhang genetics. Nilutas ni Catherine ang dilema sa pamamagitan ng marahang paghawak sa aking braso, isang kilos na kumikilala sa ating koneksyon ng hindi nag-aakala ng sobra. "Kamukha mo ang nanay ko," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Ang mga mata na iyan ay purong Collins genetics. Sa loob ng ilang oras, pinunan ni Catherine ang mga puwang sa kwento ng aking pinagmulan. Siya ay isang 19 taong gulang na estudyante sa kolehiyo noong siya ay nabuntis. Ang ama, isang kapwa estudyante, ay ayaw makibahagi sa pagiging magulang. Walang suporta ng pamilya at walang mga mapagkukunang pinansyal. Nagpasya siya ng mahirap na desisyon na ilagay ako sa pag-aampon. "Gusto kong magkaroon ka ng katatagan, mga oportunidad na hindi ko maibibigay," paliwanag niya, habang ipinipilipit ang isang napkin sa pagitan ng kanyang mga daliri. "Ngunit hindi isang araw ang lumipas na hindi ko naisip ang tungkol sa iyo. Nagtataka kung sino ka na nagiging." Natuklasan namin ang mga pinagsasaluhang katangian lampas sa aming pisikal na pagkakahawig, isang pagmamahal sa agham. Si Catherine ay isang biology teacher sa high school, isang analytical na diskarte sa mga problema, kahit na ang parehong ugali ng paglalagay ng aking buhok sa likod ng aking kaliwang tainga kapag nagkokonsentra. Ang kalikasan ay nagpatunay ng sarili nito sa kabila ng kawalan ng pag-aalaga. Ang pagkilala kay Catherine ay isa lamang bahagi ng aking paglalakbay sa pagpapagaling. Ang iba pang mahalagang elemento ay therapy, na sa wakas ay sinimulan ko pagkatapos ng mga taon ng pag-iwas dito. Si Dr. Sophia Chen ay tumulong sa akin na iproseso hindi lamang ang mga kamakailang pagbubunyag, kundi pati na rin ang buong buhay ng banayad at hindi gaanong banayad na mga mensahe na nagpabagsak sa aking pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Ang ginawa ng iyong pamilyang nag-ampon, ang hindi pagbibigay sa iyo ng kaalaman tungkol sa iyong pinagmulan, ay lubhang nakapipinsala, sabi niya sa akin sa isang session. Ngunit pantay na nakapipinsala ang pattern ng paboritismo at pagwawalang bahala. Naintindihan mo ang mensahe na ikaw ay mas mababa ang halaga.
hindi karapat-dapat sa pagmamahal at atensyon. Dahan-dahan, nagsimula akong muling buuin ang aking pagkakakilanlan, paghihiwalay kung sino talaga ako mula sa taong binuo ko upang makakuha ng pag-apruba mula sa aking pamilyang nag-ampon. Natuklasan ko ang mga bahagi ng aking sarili na napigilan sa loob ng maraming taon. Isang tuyo na pakiramdam ng katatawanan, isang pagmamahal sa pagpipinta, isang kakayahang magtakda ng mga hangganan ng walang pagkakasala. Sa propesyonal na aspeto, ang aking buhay ay kumuha rin ng isang hindi inaasahang pagliko. Si Dr. Eleanor Hayes, ang aking mentor mula sa medical school, ay nakipag-ugnayan pagkatapos marinig ang tungkol sa aking sitwasyon sa pamamagitan ng mga propesyonal na channel. Kamakailan lamang ay tinanggap niya ang posisyon bilang direktor ng isang bagong Hematology Research Institute sa Seattle at nag-alok sa akin ng isang senior research position. Ang iyong trabaho ay laging napakatalino, Maria, sabi niya sa aming video call. Ang nangyari sa Johnson ay hindi mo kasalanan at alam ito ng scientific community. Ang breakthrough ni Wells ay nabigong magbigay ng mga resulta na kanyang ipinangako. Habang ang iyong orihinal na diskarte ay itinuturing pa rin na ang pinaka-promising na landas, tinanggap ko ang posisyon at lumipat sa Seattle, ilang oras lamang na biyahe mula kay Catherine. Ang institute ay nagbigay ng mga mapagkukunan at autonomiya na hindi ko pa naranasan sa Johnson, kasama ang mga kasamahan na gumagalang sa aking kadalubhasaan at nagpapahalaga sa aking mga kontribusyon. Si Martin ay lumipat din sa kanluran, tumatanggap ng posisyon sa Genetics Department. Ang aming pagkakaibigan ay lumalim sa krisis ng pamilya at sa sariwang simula ng Seattle, ito ay nagsimulang magbago patungo sa isang bagay pa. Ang pagkuha ng hakbang na iyon mula sa mga kaibigan patungo sa mga kasosyo ay nakakatakot pagkatapos ng napakaraming pagkabigo sa relasyon. Ngunit ang matatag na presensya at hindi natitinag na suporta ni Martin ay nagpadama sa panganib na sulit. Para kay Teresa, ang bone marrow transplant ay naging matagumpay. Ayon sa mga paminsan-minsang update mula sa mga miyembro ng pamilya, siya ay nasa remission at magaling na nagpapagaling. Ang aking mga magulang ay nakipag-ugnayan ng ilang beses. Ang kanilang mga mensahe ay nagpapalitan sa pagitan ng mga paumanhin na puno ng pagkakasala at banayad na pagtatangka na muling itatag ang lumang dinamiko. Sumagot ako ng magalang, ngunit pinanatili ang matatag na mga hangganan, ayaw na mahila pabalik sa mga pattern na nagdulot ng napakaraming pinsala. Pagkatapos, 6 na buwan pagkatapos ng aming komprontasyon, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag mula sa aking adoptive mother. Maria, nagsimula siya, ang kanyang boses ay kulang sa karaniwang mapag-utos na tono. Tumatawag ako para humingi ng paumanhin. Talagang humingi ng paumanhin, hindi lang basta sabihin ang mga salita. Siya ay tumigil at narinig ko siyang nahihirapang panatilihin ang composure. Nagbigay kami sa iyo ng malaking serbisyo sa pamamagitan ng hindi pagsasabi sa iyo ng katotohanan tungkol sa iyong pag-aampon at tama ka tungkol sa kung paano ka namin tinrato kumpara kay Teresa. Nakikipag-usap ako sa isang therapist upang subukang maunawaan kung bakit namin ginawa iyon. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ko ng may tunay na kuryosidad. Sa tingin ko, siya ay nag-alinlangan. Sa tingin ko, pagkatapos nating mawala si Michael, natakot akong mahalin ang isa pang anak ng lubusan. Ang pag-aampon ay parang mas ligtas, na parang kung pananatilihin ko ang ilang emosyonal na distansya. Hindi ito kasing sakit kung may mangyari rin sa iyo. Si Teresa ay naroon na, mahal na. Ngunit hindi iyon dahilan para sa kung paano ka namin tinrato. Wala talaga. Hindi ito isang perpektong paghingi ng tawad. Ngunit ito ay tapat sa paraang hindi pa kailanman naging kasama ko ang aking ina noon. Nag-usap kami ng halos 1 oras, nag-navigate ng mga dekada ng sakit at hindi pagkakaintindihan. Sa pagtatapos, napagkasunduan naming magpatuloy ng may pag-iingat, muling pagbuo ng aming relasyon sa mga bago, mas tapat na termino. Ang mga katulad na pag-uusap ay sumunod sa aking ama at sa huli ay sa mismong si Teresa. Ang mga diskusyong ito ay masakit, minsan mainit, ngunit sa huli
ay cathartic. Hindi kami kailanman magiging kasing lapit ng pamilya na inilalarawan sa mga holiday movie, ngunit marahil ay makakabuo tayo ng mga koneksyon batay sa katotohanan sa halip na pagpapanggap. Ang karanasang ito ay nagturo sa akin ng malalim na mga aral tungkol sa tunay na kahulugan ng pamilya. Ang biology ay lumilikha ng mga koneksyon, ngunit ang pagmamahal, paggalang at katapatan ang nagpapabago sa mga koneksyon na iyon sa makabuluhang mga relasyon. Ang aking mga kasamahan sa Research Institute, si Martin, si Catherine, kahit si Dr. Chen, ay nagpakita sa akin ng mas tunay na pag-aalaga at suporta kaysa sa mga taong nagpalaki sa akin. Hindi na ako nakakaramdam ng pilit na kumita ng aking lugar sa mundo sa pamamagitan lamang ng tagumpay. Ang aking halaga ay hindi natutukoy ng kung gaano ako kapakipakinabang sa iba o kung gaano karami ang maaari kong makamit. Dahan-dahan ngunit tiyak na natutunan kong ako ay karapat-dapat sa pagmamahal at paggalang dahil lamang sa kung sino ako. 1 taon pagkatapos ng komprontasyon sa ospital, tumayo ako sa isang podium sa National Conference on Adoptee Rights, nagbabahagi ng aking kwento sa isang madla ng kapwa adoptees, adoptive parents, at advocacy groups. Tinitingnan ang mga attentive na mukha, tinapos ko ang aking speech sa insight na sa wakas ay nagdala sa akin ng kapayapaan. Ang pamilya ay hindi tinutukoy ng dugo sa ating ugat o ng pangalan sa ating birth certificate. Ang tunay na pamilya ay binuo sa pamamagitan ng pagmamahal, katapatan at pantay na paggalang. Minsan natin natatagpuan ang pamilyang iyon sa mga hindi inaasahang lugar kasama ang mga tao na malinaw na nakakakita sa atin at lubos na nagpapahalaga sa atin. At minsan, ang pinakamahalagang miyembro ng pamilya na kailangan nating muling kumonekta ay ang ating sarili. Ang tunay na sarili na maaaring nabaon sa ilalim ng mga tao ng pagtatangkang magkasya kung saan hindi tayo kailanman lubos na tinanggap. Ang palakpak na sumunod ay mainit at nagpapatibay. Ngunit mas makahulugan pa ang mga pag-uusap pagkatapos kasama ang mga tao na nakaranas ng mga katulad na paglalakbay. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong tunay akong nakikita at nauunawaan. Isang bahagi ng isang komunidad kung saan ang aking karanasan ay pinahahalagahan sa halip na baliwalain. Habang patuloy kong binubuo ang aking bagong buhay, madalas kong pinag-iisipan ang kakaibang pagliko ng tadhana na nagdala sa akin dito. Kung hindi ako pinagtaksilan ni Teresa, kung hindi siya nagkasakit, kung hindi ko natuklasan na ako ay ampon, marahil ay mabubuhay pa rin ako ng kalahating buhay, naghahanap ng pag-apruba mula sa mga taong hindi kayang ibigay ito ng malaya. Minsan ang pinakamahihirap na pagkakabali ay lumilikha ng mga pagbubukas para sa pinakamalalim na pagpapagaling. Paano naman kayo? Nakatuklas na ba kayo ng katotohanan tungkol sa inyong sarili o sa inyong pamilya na nagpabago sa lahat? Nagdulot na ba ang pagtataksil sa hindi inaasahang paglago? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento sa ibaba. At kung ito ay tumugma sa iyo, mangyaring mag-like, mag-subscribe, at ibahagi sa isang taong maaaring mangailangan na marinig na ang pamilya ay isang bagay na maaari nating piliin at likhain, hindi lamang isang bagay na pinanganakan natin. Salamat sa pakikinig sa aking paglalakbay. At tandaan na minsan ang pinakamahihirap na landas ay humahantong sa pinakamagagandang destinasyon.